Paki-high five yung katabi mo, pakisabi, masaya ako, nandito ka ngayon. Nasabi ko po yun, kasi pag tinignan nyo sa balita, ang dami ngayon may sakit. No? Madami daw pong kumakalat ngayon na influenza virus. Actually, iba-ibang stage pa. No? Kaya nung mga nakaraan din, marami sa atin, meron ding sakit. Pero nagpapasalamat tayo kay Lord. Ngayon, nandito tayo, magkakasama, makikinig ng salita ng Diyos, nagpupuri. Okay? So, tamang-tama, nandito kayo lahat ngayon kasi ang pag-uusapan natin is a very common na dinadanas ng bawat isa. Okay? Same tema pa rin po tayo. Ang team natin, kagaya ng mga nakaraang buwan at nakaraang linggo, is all about disciple of Jesus. Recall lang, para sa mga nakakaintindi pa, anong pagkakaiba ng believer at ng disciple? Ayan kasi yung common na lito. Okay? Minsan nakala natin, dahil nandito tayo, we are truly a disciple. Pero meron daw dalawang uri. Merong believer, merong disciple. Yung believer, naniniwala ka kay Jesus. Pero ang sabi ng Bible, even the devil ay naniniwala, nanginginig pa. Pero ang disciple, hindi ka lang naniniwala, ipinapamuhay mo si Lord. Kaya, laging sinasabi, all disciples are believer, but not all believer are disciples. Okay? So later on, pag-uusapan natin lahat ng topic natin for today. Pero sisimulan ko na, ang title ng pag-aaralan natin ay Trust the Process. Ayan. So, may nakikita ako nito mga sa damit nakatatak no? Trust the Process. At common sa mga atleta, lagi nilang pinopost yan, trust the process. Even in Bible, merong senaryo na related tungkol sa pagtitiwala sa proseso. Okay? Sa Pilipinas, pag po kinumpara sa ibang bansa, yung Pilipinas yung bansa na napakaraming proseso. Sino rito ang elementary? Nasa Nasa office. High school. Taas kamay. K to 12. College. Sa college, meron pang, meron pang 2 years, merong ladderized. After ng college, may review, may board exam, sa mga may board exam. Sa mga nurse, merong 1 year OJT. Sa ibang course, ang daming kailangan. It means ang daming proseso. Sino na po rito sa inyo nakakuha ng birth certificate? Sa PSA. Ngayon, madali na, kasi may online na. Pero before, pupunta ka sa pwedeng San Fernando, pwedeng Malolos. How about lisensya? May nakakuha na lisensya ng driving? Anong kailangan? Birth certificate, driving lesson, medical, ano pa? Appearance, picture, pipila ka ng maaga, ang daming proseso. Mag-apply ng trabaho, medical, diploma, TOR, kung ano yung nahanap. Tapos sa sweldo, minimum. Di ba? Parang ang hirap. Ayun ang laging sinasabi ng mga tao sa Pilipinas. Full of process. Kapag ka i-confine ka sa public hospital, ang daming proseso, ang daming pila. Magpapacheck up ka, ang daming pila. At ayan yung laging kinukumpara sa Pilipinas compare sa ibang bansa. Okay? So, tayong mga Christian, tayong mga Pinoy, hindi tayo exempted sa proseso. Kasi pag nag-exempted ka, ang tawag doon, fixer. In short, illegal. Okay? Ngayon, proseso ng buhay yon, proseso yon sa Pilipinas. Pero si Lord ay meron ding sariling process. At gusto kong maintindihan natin ngayon, lahat,
na even we are disciple, we're not exempted. Okay? Kaya natin ito pag-aaralan ngayon. Kasi baka mamaya, ang focus natin ngayon, we are disciple, we are great, hindi kami dadaan sa ganyan, kailangan lagi kaming masaya, kailangan lagi kami may pera, laging kaya namin. Kapag dumanas tayo ng problema, nanghihina tayo, we are questioning God, why is this happening to me? Isa lang ang sagot, merong proseso na hindi ka exempted. Meron kang favor, but still you are in the process. At ang makakaalam lang bakit ganon, only God. Sabi nga ng Kawikaan, hindi natin maaabot ang kaisipan ng Diyos. Okay? Naalala ko po noon, nung mga bata po kami, si Jerwin, naalala niyo si Jerwin, yung kapatid ko, dati dito rin umaten. Siguro mga kami, 8 years old ako, 9 years old ako, 7 years old siya. Ang tatay ko po kasi ang trabaho noon, lifeguard. Sa isang resort sa amin, lifeguard po siya. Dahil lifeguard siya, nakakapag-swimming kami ng libre doon sa magtatrabahuhan niya, kami ni Jerwin. Kaya pag nakita niyo po nung bata kami, mukha kaming ita. Kasi payat na ang itim pa. Bakit? Everyday nag-swimming kami ng libre. Tapos yung mga kasamahan po ng tatay ko, katrabaho niya, nagsiswimming, nagtuturo mag-swimming. Kaya sabi ng papa ko, dahil nga magkakilala sila, turuan mo naman itong mga anak ko. Kasi yung formal swimming lesson, hindi naman namin kaya dahil mahirap lang kami. Tinuruan kami. Yung tamang proseso ng pagtuturo ng swimming, dumaan kami doon. So, ang una, didikit mo daw yung ulo mo dito, tataas mo yung kamay mo, tapos papadyak ka lang. Hanggang sa makarating ka sa kabilang dulo. Inis na inis ako. Alam niyo kung bakit? Kasi marunong naman ako lumangoy ng konti. Bakit tinuturuan mo kami puro paa lang? Pwede mo naman pagsabahin yung kamay. After nung paa, pagod na yung paa ko, isasabay yung kamay. Hindi mo na kaya kasi ang tigas na ng paa ko. Sabi ko noon sa papa ko, ayoko na kasi parang mali naman yung pagtuturo nung kaibigan mo. Ang sakit na ng paa ko, sa kanya papaano yung kamay. Pwede namang sabay na agad sa umpisa. Tumatawa lang ang papa ko, sinabi doon sa naging instructor, then pinaliwanag sa akin, MJ, alam mo, hindi pwede yung gusto mo kasi sa swimming, at tinuro po sa amin noon, iba't ibang uri ng langoy. Merong freestyle, merong breaststroke, merong butterfly, hindi gano'n yung butterfly. Lahat ng langoy na yon, ang pinaka-foundation pala, paa. Even pag nag-swimming ka, pag nagpapalutang ka sa malalim, ang kailangan mo, paa. Nakarinig na po kayo ng swimmer o marunong lumangoy pero nalunod? Anong cause? Pinulikat yung paa. Kaya pala pinapalakas yung paa. During that time, hindi ko maintindihan yung proseso kasi nahihirapan ako. Gusto kong maintindihan, bakit ganito ang hirap? Pwede namang ganito para mas mabilis eh. So minsan, na-realize ko yan kagabi nung inaalala ko yan, hindi pala pwedeng mas magaling yung tinuturuan dun sa nagtuturo. At even in proseso ng buhay, hindi pala po pwedeng mas marunong ka pa sa Diyos. Hindi pala pwedeng dinadanas mo yan and you're questioning God. Pag mo kayo questionin, ibig sabihin mas marunong ka pa. You're asking God why. Bakit ka magtatanong ng why? Ibig sabihin, mas magaling ka pa kay Lord. Kaya ngayon, ang pag-aaralan natin ngayon, magtiwala sa proseso. Yung verse natin ngayon, isang common, I think alam ng lahat, pero reviewin natin, pag-aralan natin para makita natin kung anong sinasabi ni Lord. Mateo chapter 14, verse 22 to 34. Sige po, basahin natin. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Samantala, pinauwi naman niya ang mga tao. Matapos niyang paalisin ng mga ito, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Nag-iisa siyang inabutan doon ng gabi. Verse 24, samantala, ang bangka ay nasa laot na ngunit sinasalpok ito ng mga alon dahil pasalungat ito sa hangin. Nang madaling araw na ay sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig.
Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita niyang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, huwag kayong matakot, ako ito. Sinabi pa ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw nga yan, papuntahin mo ako dyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig. Sumagot siya, halika. Mula sa bangka, ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Panginoon, sagipin ninyo ako, sigaw niya. Agad siyang hinawakan ni Jesus. Bakit ka nag-aalinlangan? O bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya, sabi niya kay Pedro. Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. Tunay nga pong kayo ang anak ng Diyos, sabi nila. Pamilyar kayo, no, sa kwento? Ito po yung senaryo na si Jesus ay naglakad sa ibabaw ng tubig. Nakita siya ng mga alagad, sinubok siya ni Pedro. Sabi ni Pedro, palakarin mo rin ako. Naglakad din si Pedro, pero lumubog siya kalaunan. Okay? Etong kwento na to, nangyari to, after nilang magpakain ng 5,000 mahigit na tao. So, isang himala rin po yun, no? Wala na silang, konti na lang yung isda nila sa kayong tinapay, pero nalalangin si Jesus, napakain nila 5,000 lalaki, bukod pa yung babae at mga bata. After nun, nakaipon pa sila ng 12 kaing. After nun, sabi ni Jesus, o mga alagad, mauna na kayo, nandun sila sa Sea of Galilee. Tinawag yung Sea of Galilee, pero isa siyang dangerous lake. O sabi, mauna na kayo sa kabilang ibayo, sakay kayo ng bangka, alis lang ako, mananalangin ako. So habang papunta sila sa kabilang ibayo, umalon, pasalungat sila sa alon, ang lakas ngayon ng alog ng bangka, to the point na ang lakas ng hangin na parang, sabi pa nga, bumabagyo talaga. So dahil ganun, pwede silang lumubog, natatakot sila. Ang sabi pa dyan, sa, I think, verse 24, magagabi sila umalis, dumating si Jesus sa kanila, madaling araw na. So ibig sabihin, ang tagal din nilang dinadanas yung bagyo. Then nung dumating si Jesus, nakita ni Pedro, naglalakad sa tubig, akala niya multo, hindi niya agad nakilala. Pero nung nagpakilala si Jesus, bago sila maniwala, sinubok muna ni Pedro, Panginoon, kung ikaw nga yan, papuntahin mo ako dyan. Sabi na Panginoon Jesus, halika. Lumakad si Pedro, pero napokus siya sa hangin at malakas na alon, natakot siya, lumubog siya, pero sinagip siya ni Jesus Christ. Malinaw po yung kwento? Doon sa kwento na yon, kung mapapansin nyo, alin doon yung tinatawag nating proseso. Okay? Sige. Point number 1, dapat nating maintindihan. The process includes waiting. Naalala nyo? Pinauna ni Jesus ang mga disipulo niya papunta sa kabilang ibayo. At dumanas sila ng bagyo. Nung dumanas sila ng bagyo, simula gabi hanggang madaling araw, dun lang dumating si Jesus. Siguro, ano kayang nangyayari sa kanila noon, no? Pwedeng takot na siguro si Pedro o yung ibang mga kasama niya. Kasi baka tataob na yung bangka. Pwedeng habang umaalo ng malakas, ginagawa nila ng paraan, nagbabalansi sila, pwedeng meron silang tinatanggal na mga tubig kasi pumapasok sa bangka, o pwedeng nananalangin sila, o pwedeng tutulong-tulong silang palakasin yung loob ng bawat isa. Hindi sinabi sa Bible. Pero kung mapapansin nyo, even disciple na sila, take note, disipulo na sila, kasama sila ni Lord, magpakain, gumawa ng himala. Anong nangyari? Hindi sila exempted sa bagyo. Amen? Papunta sila sa bilang ibayo, dumana sila ng bagyo. Kung tutuusin, pwede nilang sabihin, Lord,
disciple naman kami, ang dami naman nating ginagawa, baka pagpunta dun sa kabilang ibayo, wag nang smooth na lang. Kasi pagpunta naman natin sa kabilang ibayo, paglilingkuran ka pa rin namin eh. Pero bakit? Bakit daranas pa sila ng bagyo, matatakot pa sila, mahihirapan pa sila? At higit pa doon, habang dumaranas sila ng bagyo, hindi yun saglit lang. Dumating nga si Jesus, madaling araw na. Kung papansin nyo, merong tinatawag na proseso includes waiting. So minilagay ako dyan, kasunod niyan, when you learn to wait, God develops your faith and your character. Everybody says the word faith. Ito, mostly hindi na ito natatakel on the preaching. Kasi parang ang naging basihan natin sa faith is a foundation, is a common, ito na yung dapat meron ka. Pero gusto ko maintindihan natin na sa buhay bilang isang disciple, kapag ka yung faith mo nang hina, lahat kasunod na. Pero ang tanong, ano nga ba kahulugan ng faith? Sige, review natin. Sabi sa Hebreo 11 verse 1, sige nga, Vince, pwede paki-flash, hindi ko pala nalagay kanina. Hebreo 11 verse 1, sabi diyan, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Naniniwala po ba tayo kay Jesus? Taas ang kamay. Sino rito naniniwala na pwede kang payamanin ni Jesus? Sino rito naniniwala na pwede kang pagalingin ni Jesus? Sino dito naniniwala na yung buong pamilya mo pwedeng makakilala kay Jesus? Amen? Kaso lang, yung pinsan mo, adik eh. Kaso lang, wala nga tayong pumapasok na malaking pera eh. Paano tayo yayaman? Paano ka maniniwala kay Jesus? Nakita mo na ba siya? That's faith. We need to believe na kayang gawin at ibigay yun ni Lord kahit di natin nakikita. Amen? At ang kaakibat nun is waiting season. Yung faith mo, tumatatag kahit na parang hindi pa binibigay, pero naniniwala ka na kaya ni Lord yon, mangyayari. Ito pa, lagi kong sinasabi, tumatayo ako dito. Kung anong wala ka, isang iglap, kayang ibigay ni Lord. Kung anong meron ka, vice versa, isang iglap, kaya rin kuhanin ni Lord. Amen? Kaya walang maipagmamalaki ang sinuman sa atin. Okay? So, when you learn to wait, God develops your faith and your character. Merong isang nanay, hindi marunong maghintay, lagi siya nagmamadali. Pumunta sila ng anak niya sa isang karinderya, umorder sila ng pagkain, sabaw, kanin, ulam. Paglapag ng pagkain, dahil karinderya, medyo malangaw that time. Sabi niya, kain na, huwag tayong mamadali tayo. Sabi nung anak, Mama, wait lang. Kinakain po bang langaw? Sabi niya, huwag na natin pag-usapan ngayon yan. Kumain ka lang, ano tayo? Hindi ako marunong sa waiting. Kain na. Teka, Mama, wait. Kumain na. Yung ginawa ng bata, kumain na. Nung nakatapos silang kumain, ang sabi ng nanay, sige, tapos na tayo kumain, lakad na tayo. Ano nga uli sinasabi mo kanina? Ma, tinatanong ko lang sana kung kinakain ba yung langaw. Insekto yun, ba't mo kakainin? Sa sabaw mo, may 5 ang langaw na lumutang tapos natabunan mo sa ilalim. Nakain mo nga actually. Ha? Bakit hindi mo sinabi? Hindi ka naman makapaghintay eh. Sasabihin ko sana, kaso ayaw mo maghintay. Nakain mo tuloy. Tingnan mo yung katabi mo. Baka mamaya hindi ka makapaghintay. Malagay ka sa alanganin. Baka mamaya merong tumatapik sa'yo, wait lang may sasabihin kami, merong pinapasabi si Lord, pero hindi ka makapaghintay, banat ka agad, malagay tayo sa alanganin. The process includes waiting. Sabi ng mga alagad, pasaliwa sila sa alon, natatakot sila, bumabagyo,
ang lakas ng hangin, sabi sa point number 2, keeping your eyes on Jesus. Sige, tignan natin sa verse, balikan natin yung verse 27 to 30. Sige, pakibalik sa 26. 25. Nang madaling araw na isumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Next. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita niyang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit nagsalita agad si Jesus sa kanila at sinabi, sa kanila, huwag kayong matakot, ako ito. Susunod, sinabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw nga yan, papuntahin mo ako dyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig. Next. Sumagot siya, halika. Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Panginoon, sagipin ninyo ako, sigaw niya. Okay. Point number 1, the process includes waiting. Kapag ka naghihintay ka, nakakainip. Sa case ng disciple, habang naghihintay silang tumila yung bagyo, nahihirapan sila. In short, waiting ay hindi madali. Waiting ay mahirap. At gusto kong maniwala kayo sa proseso dahil ang mga disipulo, tayo nandirito, hindi tayo exempted. Meron tayong favor ni Lord, but still, hindi tayo exempted sa problema, sa pagsubok, sa sakit. Minsan kinakapos ng finances. Pwedeng mangyari. Pero meron laging ginagawa si Lord. Amen? So bago natin talakayin yan, isang bagay ang narinig ko sa isang preacher. Karamihan daw sa mga disciple o karamihan sa mga Christian, nagiging common yung mga blessing ni Lord. No? Kinabukasan, gigising ka, meron kang tanghalian, may almusal tanghalian, hapunan, meron kang pamasahe, meron kang cellphone, meron kang internet, meron kang kaibigan, meron kang trabaho. Common, araw-araw na ginagawa, nagiging cycle, normal na lang. Hindi na natin na-acknowledge na yung mga bagay na yan ay pagpapala ng Diyos sa atin. Bakit? Kasi we are eyeing for more, we are praying, Lord, kahit may trabaho ako, gusto ko ma-promote. Hanggat hindi ka na po-promote, nadi-disregard mo na yung everyday na trabaho mo. Lord, meron akong bike ngayon, gusto ko magka-motor. Hanggat hindi ka nagkakaroon ng motor, hindi mo na-appreciate yung bike na meron ka. Nagiging common. At ayon ang tinuturo sa atin ng waiting. Waiting develops your character at i-appreciate yung kabutihan ni Lord sa buhay mo. Amen? Number 2, keeping your eyes on Jesus. Bumabagyo. Ito na nga, sumunod na si Jesus, naglalakad sa tubig. Ewan ko na lang kung sino makakapagsabi rito na si Jesus ay hindi Diyos. Kasi sa history ng mankind, only Jesus yung naglakad sa tubig. Merong iba na sinasabi, Jesus is human. Totoo, nagkatawang tao siya. But still, He is God. Nagkatawang tao lang. Hindi siya tao lang. Amen? So para sa mga nakukonfuse, Jesus ay nagkatawang tao. Pero siya ay Diyos. Naglalakad siya sa tubig. Ngayon, ang ginawa niya, nanalangin siya nung pinauna niya yung mga alagad. Hindi na nilagay dito kung ano yung pinanalangin niya. Pero pwedeng pinanalangin niya yung mga alagad, kasama sa panalangin niya yung mga alagad na pupunta sa kabilang ibayo. Ngayon, nung bumabagyo, eto na nga, lumakad siya. Siguro, nakita niya, bumabagyo, naglakad siya sa tubig. Yung mga alagad ngayon sa bangka, nakita siya, lalo na si Peter, sabi diyan, si Pedro, natakot. Ang sabi niya, multo. Bakit siya natakot? Because walking on the water is a supernatural na pwedeng gawin. At walang makakagawa nun, kundi si Jesus lang. Ngayon, nung naglakad siya sa tubig, nakita siya ni Pedro, sinabi niya, kalma lang. Ako ito, si Jesus. Si Pedro, hindi agad naniwala kasi nga lumalakad. Ang sabi niya, kung ikaw si Jesus, palakarin mo rin ako. Ang ginawa niya, sige, halika.
Lumakad si Pedro. Kaso ano nangyari? Lumubog si Pedro. Bakit? Kasi natakot siya sa alon at hangin. In short, yung eyes niya nawala kay Jesus. So pwedeng sa buhay natin, kagaya ng sinasabi ng Matthew, binibigyan ka na ni Lord ng big step sa buhay mo. From bangka to tubig. Pero pwede kang lumubog. Kasi pag nandun ka na sa opportunity, yung mata mo nawawala doon sa nagpalakad sa iyo sa tubig. Karamihan sa atin, mga Christian, even ako, we are praying for better life. Number 1 yan. Praying for healing sa mga may sakit. Tama? Praying for blessing. But the question, pag na-receive mo na yung pinagpe-pray mo sa kabutihan ni Lord, grinant niya, yung mata ba natin still na kay Jesus pa din? O nakakalimot na? Yung point na to ay hindi lang keep your eyes on Jesus while you are on the storm, but still keep your eyes in Jesus kahit successful na yung na-receive mo. At even me, dyan ako nagkamali before. Kaya dumaranas tayo kaya inaalaw ni Lord ng pagsubok. Kasi kung hindi yun iaalaw ni Lord, yung storm, lalaki na lang ulo natin eh. Makakalimot tayo. Ito nga, like kong sinasabi rin, kung lahat naman ng panalangin natin, didinggin ni Lord, Lord, kailangan ko ganito, Lord, pagalingin mo si ganito, Lord, ASAP, kailangan ko po nito, Lord, please, ganito. Pag lahat yun, didinggin ni Lord, ako na yung Diyos, si Lord, utosan ko lang. Amen? So, keeping your eyes on Jesus. Sa case ni Pedro, nakalakad na siya sa tubig, pero dahil nawala yung mata niya kay Lord, na-focus sa dinadanas niya na siguro malamig, siguro tumatama dito yung alon kasi ang lakas, tapos gumigewang-gewang siya kasi mahangin, doon siya na-focus, lumubog siya. Bakit? Kasi yung gumagawa ng miracle, nawala, doon yung focus niya. So, point number 2, keep your eyes on Jesus. Sa lahat ng bagay, mabuti, problema, masarap, kay Jesus lagi ang foundation natin. Kasi siya lang ang nagbibigay ng lahat at siya lang ang kaya makapagbigay ng lahat. Wala tayong may pagmamalaki. Kung anong meron ka, isang iglap pwedeng mawala. Pero kung anong wala ka, isang iglap pwedeng ibigay ni Lord. Naalala ko po, kasi noong December, dahil nga kinasal kami, nagpunta kami ng Boracay. Nagpasyal-pasyal, gano'n. Blessing din ni Lord kasi yung isang tita namin, ninang namin, yun yung nagbigay nung pang-Boracay. Trinay namin yung, kasi related dito kaya naisip ko din, trinay namin yung scuba diving. Alam niyo ba yung scuba diving, yung meron kang oxygen sa likod, tapos pupunta ka sa ilalim ng tubig para kayong lalangoy. Pero dahil baguhan lang naman kami, meron talagang diver na mag-guide, hawak-hawak kayo sa likod. So ang setup po kasi noon, bago kayo makapag-scuba diving, tuturuan kayo nung mga common, no? Number 1, sign. Kapag sa ilalim, hindi ka na makapagsalita doon, ganito, okay. Pagka ganon, up. Ibig sabihin, parang may nangyayari. Pagka ganon, hindi hello Pagka ganon, ibig sabihin, pipicturean kayo pagka gawa ganon. Tapos mag-post kayo. And then kapag ganon, ibig sabihin, mayroong problema. Okay? Nagpa-practice kami noon, pinagpa-practice kaming huminga, doon muna sa mababaw. Ako, perfect. Hindi ako nahihirapan, tagal ko. Kasi may oxygen. Si Mika, nahihirapan siya.
Sabi ko, ano ba yan? Paano tayo makakapag-scuba diving yan? Nahihirapan ka. Ang babaw pa lang yan, pupunta tayo sa malalim. Hanggang sa, siguro mga 1 hour o 30 minutes na practice, nakuha naman niya. Ito na, sakay kami sa malaking bangka, dadalhin kami doon sa gitna. Pagtungo namin ng gitna, malalim na. Sinuotan na kami ng oxygen. Kaya pala mga scuba diver, kung mapapansin nyo sa movie o sa mga TV, pag ganun sila, parang kasi pala, walang definition yon. Hindi mo mabubuhat yung oxygen sa bigat. Hindi mo kayang itayo. Kaya igaganon ka nila para mapunta ka sa tubig. Ngayon tinulak kami, okay na, nandun na kami dalawa, o sabi nung diver, eyes on me ako bahala sa inyo, wag nang papadyak, ako na magtuturo sa inyo, punta tayo sa malalim, medyo malalim. Hindi, all set, galing ko perfect ako siya alanganin hindi, hinga, lubog, unti-unti, pagtingin ko, tuwitingin ako sa taas, ang lalim na, parang ang taas na. Tapos nakikita na namin yung mga corals, may mga isda na. Tapos padyak ako ng padyak, pero hawak-hawak niya kami. Padyak ako ng padyak. Nahihingal ako. Tapos to the point na parang nakalunok ako na kung ano man. Tingin ako ng tingin kay Mika, sakay sa diver. Nagtatanong siya kung okay. Sabi ni Mika, okay. Kasi ako ganyan ako ng ganyan. Para ako nagpapanik. Sabi ko, up, up, up. Sabi nung diver, up, up. Ganyan lang. Inangat kami. Sabi niya, sir, bakit? Sabi ko, para akong hiningal, tapos parang may bumara dito, baka malunod ako Sir, sabi ko sa'yo, sa akin ka lang, ice ka lang sa akin, tapos huwag ka nang pumadyak. Kaya nyo ako kasama Kasi ako yung magtuturo sa inyo sa ilalim. Mapapagod ka talaga, kasi beginner ka lang. O sige, down uli kami, down. Balik ulit ng oxygen, punta uli kami sa malalim. Hindi na ako pumapadyak, hinahayaan ko lang. Hinga lang ako. Hinga kami. Kasi hihinga ka lang sa bibig may oxygen. Itignan ko lang si Mika kasi, bakit ka ako? Ito, nahihirapang mag-practice pero bakit ngayon ako nahihirapan? Noon nandun na kami sa ilalim. Chill lang siya, nai-enjoy niya lang. Hanggang sa nagamay ko, magtitiwala lang ako dun sa diver na nag-guide sa amin. Pagka ganun, okay, picture. Kapag ka sinabi niyang up konti. So, susunod lang ako sa ginagawa o dun sa minamaestro niya, na-enjoy namin yung scuba diving sa ilalim. Yung kwento na yon, shinare ko lang. Hindi naman ako nang iinggit, no? Pero gusto ko lang maintindihan na naranasan ko na pagpala nandun ka na sa on the spot, pagka talaga nagpanik ka, nakinig ka lang sa sarili mo, what if malunod ako? What if yung bamara na to, tuloy-tuloy na to, hindi na ako makahinga? Ganun yung naiisip ko What if mamatay na ako rito? What if maubusan ako ng oxygen? Naiisip ko rin yun Kung puro what if, at hindi ako nagtitiwala doon sa master diver na kasama namin, hindi mo may enjoy yung senaryo na yun. Even in Christian life, no? Minsan, pinagpapala ka na ni Lord. Minsan, sinasamahan ka na ni Lord. Pero, hindi natin ma-appreciate. Bakit? Puro tayo what if. Puro tayo doubt. Bigyan ka ni Lord ng opportunity na, for example, mag-abroad. Pero dahil ang dami mong what if, at hindi ka nagtitiwala kay Lord, nagtitiwala ka lang sa sarili mo, hindi nangyayari. Bigyan ka ng pagkakataon ni Lord na mag-ministry. Pero baka hindi ko kaya, baka pagtawanan ako, baka pag kumanta ako dyan, imbis na anointing, magtawanan, parang. If we keep our eyes on Jesus, lahat ng bagay o plano natin ay pagkakatiwala natin sa Kanya. Just like the master diver doon. Nung una nagda-doubt ako kasi kaya ko pumapadyak kasi feeling ko hindi niya kami kayang buhatin. Padyak ako ng padyak, napagod ako. Muntik na, kinaya. Kaya nagpaangat ako. Ngayon, nung hinayaan ko na siya, dalhin kami kung saan, ilubog kami, kontrolin kami sa ilalim, na-enjoy ko yung blessing ni Lord. At sometimes, yun yung nare-remind sa atin, keeping your eyes on Jesus,
ito yung way para ma-enjoy mo yung buhay. Kahit minsan may struggle, pero dahil na kay Jesus ka, may sakit ka, na kay Jesus ka, may financial problem ka, na kay Jesus ka, may trouble ka, na kay Jesus ka, still meron kang peace, still masaya ka. And that the gift of Christianity. Amen? Keeping your peace in the midst of trouble. Kahit na merong problema o merong hinanakit, panatag ka. Yan yung hindi maiintindihan ng walang Jesus sa puso nila. Kasi pag wala kang Jesus, konting bagay, takot ka. Kasi ang dami mong naiisip, nag-overthink ka. Pero dahil nga yung focus tayo kay Jesus, ano man yung dumating, ano man yung mangyari, we believe na may gagawin ng Diyos. Amen? Kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay. Amen? Amen. Point number 1, the process includes waiting. Point number 2, keeping your eyes on Jesus. Title natin, Trust the Process. Kung papansinin natin, sa verse, lumakad si Pedro, lumubog dahil natakot sa hangin. Ito minsan ang tanong ko, bakit ba kailangan pang magka-storm? Doon sa senaryo na yon, di ba pwede namang smooth lang eh. Sa buhay natin ngayon, ba't kailangan mo magka-problema? Ba't kailangan mo magkasakit? Ba't kailangan mo makulangan ng pantuition, makulangan ng pambayad? Ba't kailangan mo magka-problema? This is the answer. Hindi mo mapapatunayan na ang Diyos nagpapagaling. Hindi ka magkakasakit. Amen? Hindi mo mararanasan na ang Diyos nagpo-provide kung di ka magkukulang. Ipambuhay mo sobrang perfect, baka hindi na si Lord ang asahan mo. Baka sarili mo na lang. Kaya nagpapasalamat tayo kay Lord, magpasalamat tayo kay Lord sa mga pagsubok, sa mga problema, because ito yung way para i-remind niya tayo na anak, ako yung Diyos na kayang gumawa ng lahat ng bagay. Keeping your eyes on Jesus. Point number 3, grace of God meets you in the storm. Sige nga, yung verse 31 natin. Kung maalala natin, naglakad si Pedro sa tubig, hinayaan ni Lord na makapaglakad siya, pero dahil nga malakas ang alon, napokus siya doon, agad siyang hinawakan ni Jesus. Bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya. Take note ha, sinabi ni Lord kay Peter nang lumubog siya, bakit ka nag-alinlangan? Ang liit ng iyong pananampalataya. In short, yung pag-aalinlangan pala, pwedeng dahilan para lumubog tayo. Kapag ka nawalan tayo ng pananampalataya, nawalan tayo ng tiwala sa Panginoon, at nag-focus tayo sa nakikita natin, pwede tayong lumubog. Okay? So, kung papansinin nyo dyan, next, pagsakay nila sa bangka, tumigil ang hangin. At sinamba siya ng mga nasa bangka, tunay nga pong kayo ang anak ng Diyos, sabi nila. Nung lumubog si Pedro, ang sabi ng Panginoon, bakit ka nag-anilangan? Ang liit lang yung pananampalataya. Pero anong ginawa ni Lord? Still, sinagip. Hindi naman ginawa doon ni Lord na, sige, ang hina ng pananampalataya mo, malunod ka na dyan. That's why grace of God meets you in the storm. Minsan nanghihina tayo sa gitna ng problema, sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng karamdaman, sa gitna ng hindi magandang pangyayari. Pero ang maganda, kapag ka nalihis ka, still grace of God meets you in the storm. Ibig sabihin, yung grasya ng Diyos pa rin ang nananaig. Yung pagmamahal pa rin ni Diyos, ni Lord, ang nananaig sa buhay natin. So, lagi nating sinasabi, ang kabaliktaran daw ng faith. Anong kabaliktaran ng faith? Fear. Tama ba? Kabaliktaran ng pananampalataya ay takot. Pero, siguro for me, pwedeng ganon,
Pero ngayon, ang nakikita kong kabaliktaran talaga ng faith, sight. Yung nakikita. Minsan nahihirapan tayong manampalataya na as a disciple, kayang mabago yung pamilya mo, kayang maging yung tatay mo, kaya makakilala sa Diyos, pero dahil nakikita mo, lagi siyang umiinom, nakikita mo, hindi siya naniniwala sa Diyos, nakikita mo yung ginagawa niya, minsan ang hirap maniwala. Ang hirap manampalataya na pwedeng gumaling yung mahal natin sa buhay, pero dahil nakikita mong nakadextrose, nakikita mong ganito yung sinasabi ng doktor, nakikita mong parang alanganin na ang hirap manampalataya. Because ang kabaliktaran ng pananampalataya ay yung nakikita mo. Pero, gaze of God meets you in the storm. Ibig sabihin, faith, sabi nga sa sa kahulugan, ang pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na hindi mo nakikita. So, kahit yan yung nakikita mo, but still, nananampalataya ka na pwedeng mangyari yan, manampalataya ka sa Diyos na pwedeng mangyari yan, may gagawin ng Diyos. Hindi ko sinasabing on the spot, yan mismo ang mangyayari. Pero merong paraan ng Diyos, meron siyang ibang way na siya lang yung nakakaalam. At alam ko, lahat yon perfect para sa ating lahat. Perfect timing. Kung mapansin nyo sa story, pinauna ni Lord, pwede ba natin sabing nagkamali siya? Kasi babagyuhin, hindi niya sinamahan yung mga disipulo niya. Hindi eh. Kasi kung hindi niya yung pinauna, malamang hindi sila nag-effort. Hindi sila nanalangin habang bumabagyo. Kasi kasama nila yung master nila. Habang bumabagyo na, siguro pataob na yung bangka, saka siya dumating na naglalakad sa tubig. Perfect timing. Nung naglakad si Pedro, bumalik sila sa bangka, tumila. Huminto yung hangin. Ibig sabihin, lahat ng timing ni Lord sa buhay natin, perfect. On the spot. Kaya ngayon, ano pa yung dahilan natin para hindi magtiwala sa proseso ng Panginoon? Ano yung reason natin para questionin si Lord sa buhay natin? Diba? Trust the process. Even, yung lagi natin pinag-uusapan at pinakapuso ng Bible, ang Panginoong Jesus ay namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. At sa ikatlong araw na buhay muli. Tumakit ng langit kasama ng Diyos. Ibig sabihin, if yung bagay na yon kinalimutan natin, wala na. Wala nang basis para mag-usap-usap tayo dito. Kasi ang foundation ng faith ay paniniwala kung ano yung ginawa ni Lord sa krus para sa atin, kung gano'n niya tayo kamahal. Amen? Trust the process. Magtiwala tayo sa proseso. Amen? So, pwede ba lahat tayo tumayo? Tinatawagan ko yung praise and worship team. Mostly, ang nangyayari kasi ngayon sa Pilipinas, sa mga churches, even sa family ng bawat isa, magulo. Ang gulo ng bansa natin dahil sa mga nire-reveal na corruption, maraming nagkakasakit, maraming nagiging broken family. Pero isa lang ang napatunayan ko, sa gitna ng lahat ng pagsubok, sa gitna ng lahat ng gulo na nangyayari, if we keep our eyes on Jesus, nagkakaroon tayo ng kapayapaan na hindi kayang unawain ni numan. Ngayon, sabay-sabay tayo magpuri, sumamba sa Panginoon muli, at yung proseso, kung dumaranas ka man ngayon ng proseso, kung ikaw man yung may sakit, ikaw man ngayon yung may problema, ikaw man ngayon yung nahihirapan, o merong doubt, natatakot, sabay-sabay natin tong isuko sa Panginoon. Sambahin natin ang Panginoon. Hilingin natin yung peace, idilingin natin yung deliverance,
at ibigay natin kay Lord lahat ng bagay, lahat ng saloobin natin. Sabay-sabay nating purihin, sambahin ng Panginoon. We
po kami ng kagalingan. Humingi po kami ng miracle sa buhay ng mga isa. Humingi